Napaka-sweet ng Panginoong Hesukristo dahil itong umagang ito kanina po hindi po maganda ang mga paano ko ba sasabihin? Hindi maganda yung naisip ko kasi parang feeling ko po na wala yung 10,000 pesos ko. Parang you know what? I thought I lost my 10,000 pesos. Oh, and then ang ginawa ng Panginoon, ipinaisip niya sa akin na, ay oo nga pala, may pinaggamitan pala ako. Ano po ang lesson natin dito? Pag meron po tayo yung mga bagay na mga naiisip agad at hindi naman tayo sigurado, manahimik muna po tayo. Kasi naisip po kanina, sabi ko, Lord Jesus, pinabayaan mo ba ako na mawala yung 10,000 ko? Ganon. Then, ang ginawa ko, tumahimik lang ako. Then, ginawa ko yung usual na ginagawa ko. And then, naisip ko, ay oo nga no, may pinaggamitan pala ako. Then, may nakita ko mga records na, dahil nawala lang po sa isip ko. Dahil alam niyo po ba, isa ako sa pinaka-busy tao na ito, galing lang po ako sa galing lang po na naman ako ng post office, may mga kinuha na naman akong documents, ganon. Isa ako sa busy tao na hindi ko na po alam minsan ano ba nangyayari, saan ko ba nilagay yung mga ganito, yung mga ganyan. Yeah, so work. Pero, hindi naman po masama magtrabaho. Pero, kung maaapektuhan na yung isip mo, yung pagpapahinga mo, medyo, ako maglalaylo muna ako, sabi ko. Pero, hindi ako pwede maglaylo kasi may tinatawagan ako. Pero ang ginagawa ko na lang po, I made sure na sa gabi nakukuha ko yung 8 hours of sleep. Awa naman ng Panginoon, mahigit pa. Dahil kung hindi mo tutulungan din ang sarili mong matulog, kasi mahalaga po ang tulog. Nakalagay sa Bible na dinibigyan ni Jesus ng mapayapang tulog ang mga anak niya. 'Di ba? So if you will not, anong tawag dito? Take time. Take time for the word. Mahalaga po yung word of God. Number 1 po yan. Pero ako naman kasi hindi po ako religion eh. Ako nagbabasa ako ng Bible kung kailan ako komportable. I will never read the Bible kung kailan ako sabog-sabog ang isip po. No, dahil hindi rin papasok ang mga revelations. Wala akong may babahagi sa inyo. Nakakapagbahagi po ako sa inyo dito sa channel natin kung punong-puno ako ng revelation. Pero ito naman po more on my experience as a person. Dahil bilang tao, pag piling mo na walang ka ng 10,000, syempre, wow! Lord, hindi naman po sa pagano yung 10,000. Ano ba naman yan kung tutuusin sa mga blessings mo? Pero sayang naman po yun. Sana naitulong ko na lang sa iba. Di ba? Pero pinaisip ng Panginoon, ang dami ko palang order sa Shopee. Yun. Sabi niya, anak, ang dami mong order sa Shopee. Oo nga, Lord, no? Ang dami ko palang Shopee. Sabi ko, oo nga po, Panginoon, thank you po. Nakita ko yung mga records ng Shopee kasi, nga pala, dito ko pala nailagay. Galit na galit pa naman ako, nabubusit ako. Akala ko na wala 10,000 ko. So, thank you, Jesus. Diba? So, ang Panginoon, gusto niya tayong i-spoiled sa lahat ng bagay. Kasi, mga anak niya tayo eh. Pero, maging responsible din po tayo dun sa ating isipan dahil sa totoo lang po, ang ating pong isip ay dapat una nakapako sa Panginoong Hesukristo. Pangalawa, presence of mind. Yan ang gusto ko sabihin. Dahil minsan ako tila po niyan. Minsan yung nakaraang taon po kinabahan ako kasi isang mahalagang dokumento ang hinahanap sa akin, ayun na po yung araw ng bayaran. Ang ginawa ko, naghalungkat ako dun sa kwarto. Makinig pong mabuti, no? Share ko lang po. Naghalungkat ako dun sa kwarto, doon sa bag na alam kong pinaglagyan ko. Wala doon. So, I'm beginning to feel afraid. Dahil, Lord, nasaan na? Then, ang ginawa ko, balik ako dun sa baba uli. May bag din doon. Okay. Hanap. Wala po. Doon sa bag na kulay pula. Bumalik na naman ako doon sa pulang bag. Wala na naman. Nag-isip ako. Until, doon ko po napatunayan na kailangan mag-relax lang. So, ang ginawa ko, para makapag-relax ako, nagtimpla ako ng kape, nagkape po muna ako. Maaga yun eh. Nag-coffee muna ako. Then, habang nagkakape ako, sabi ko,
nakita ko yung folder. Hindi kaya nilagay ko sa folder na to. Diyan nandun nga po. Nandun po sa folder. At makinig po kayong mabuti, yung folder nasa lamesa na. Ay, naisip ko, hinanda ko na pala doon para, what I mean, anytime na magkabayaran na yung transaction dun sa seller tsaka dun sa buyer, nakahanda na yung papers, hindi ba? Kaming mga agents, pupunta na lang. Kaya hinanda ko na yung mga documents. Oo nga naman, tawa ako ng tawa. Good humor, Lord. Good humor. I thank you, Lord, kako. Kaya, alam nyo, minsan sa dami ng ginagawa natin, si Jesus lang talaga yung kapahingahan natin. More on, focus lang sa Kanya. Yung mga distraction, mga tawag dito, yung mga pwedeng makadistract po sa atin, like, yung mga sobrang busy. Kanina po, may pinuntahan na naman po ako. Galing ako ng post office. Tapos, punta rin sa isang agent. Tinawagan namin yung seller. Ano pa? Tiniyak namin kompleto yung mga pirma. I mean, wow. Tapos, bigla akong naisip ba naman? Nawala yung 10,000 ko. Ba't wala rin yung 10,000? Ganun. Hindi ko naisip dahil talagang sabog-sabog ang isip ko eh. Umaga pa lang, naghihintay na ako ng mga messages, kung ano nangyari sa transaction, ganun pong buhay namin. Tapos, minsan nga nahihiya ako sa Panginoon. Ito, aminin ko po sa inyo, minsan nakalimutan ko mag-devotion paggabi na. O Panginoon, pero wala naman po ako sa law, wala ako sa law, I'm under grace. So, Lord, lambing ko lang naman sa'yo. Nakalimutan ko po. Diba? Ganyan si Lord eh. Ay, anak ka ni Jesus sa isip ko, sa spirit ko. Wala sa akin yon. Relax, cool ka ni Jesus. Just be cool, kanya. Okay, Lord Jesus. Thank you ako. Kasi sa totoo lang po, come to me all of you who are heavy laden, and I will give you rest. Alam niyo yan, gusto ko na pong isulat yan. Itong kalagayan kong ito ngayon, gusto ko na pong isulat yan sa isang karton na malaki. Isabit ko dito sa pintuan ko. Pintuan namin ng kwarto ko kasi kailangan ko po yan. Come to me all of you who are heavy, I will give you rest. Jesus, give us rest. Hindi naman siya nagbibigay ng mga kapaguran na yan. Okay? So, ganyan po talaga. Pero ito gusto ko pong, dito sa vlog na ito, gusto kong ibigay lahat ng papuri kay Jesus Christ. Mabuti siyang Diyos, hindi siya nagpapabaya. Kala ko na wala yung 10,000 ko. Pinaisip ni Jesus, anak naman, ang dami mo kayang binili sa Shopee. Makita ko, nga no. Tawa ko ng tawa. Take note hindi naman po naubos doon. Pero what I mean is, yes, marami nga po akong Shopee. Mahirap pigilan ng Shopee. Pero biyaya po ni Lord yan. Kung may pera kayo, sige lang po. Wala po tayo sa law. Nasa grace po tayo. And lagi po nag-a-abound ng grace, no? Pero wag natin kalimutan sanang tumulong sa iba. At kanina naman po, natutuwa naman po ako dahil nakatulong naman po ako sa kapwa ko. Hindi naman po sa pagmamalaki yan. May natulungan na naman po ako na kahit paano naman po. Ay, hindi ko na po i-detail dito pero at least pwede na po nilang pangkain yun. No? Thank you, Jesus. Ganyan ang Panginoon. Kasi I ask the Lord, dalin mo sa way ko, Lord, yung mga, alam mo, nangangailangan na gusto mo, ako yung gamitin mong angel para ma-provide yung mga necessities nila. Then, thank you, Jesus. Isang malaking karangalan na gamitin mo ko. Okay? So, hindi po nawala yung 10,000 ko. Ang dami kong binili sa Shopee. Wow! Kay Jesus lahat ng papuri. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share the wonderful video, and share Jesus. Thank you, and Jesus truly loves us all. Shopee na rin kayo.